Maswerte tayo mga ka-rider. Isa na naman pong electric vehicle ang makikita natin ngayong araw. Mayroon pong bagong dating dito sa Red Star sa Santa Cruz, Laguna. Ito na yung mga inaantay natin na unit na malaki at saka mas formado na. Kaya ano pa ginagawa natin? Magsisahin na natin mabuti. Okay, para tayo naglalabas ng tangke dito. Ang lapad po niya mga riders, nakakatuwa. Pati yung mga gulong niya, di ba, pang sasakyan na talaga yung size. Pero syempre, expect na natin medyo mataas ang presyo nito dahil pang golf cart na nga ito eh. Oh. Nakakita nyo, komportable sa loob. No? Ang lapad ng kanyang mga upuan. Sir, may po-forward mo pa ng konti? Nga pala, si Sel El Salvador, yung ma-assisti sa atin. Yung una natin binilag ay yung pong Red Star RS19. So ito na po yung kasunod niya. Ito po yung Red Star RS20. Sir, maraming kulay bang available dito? Ngayon sir, hindi ko pa sure kasi kahapon lang lumabas. Kahapon lang. So talagang bagong-bago to mga ka-riders. Anyway, madali na yung kulay. Ang importante, malaman natin yung specifications niya kung okay ba. Ganda ng forma niya, di ba? Saka mataas yung kanyang bubong. Then mga riders, meron din siyang solar panel sa ibabaw. Kaya hindi tayo mahihirapan sa baterya. Dito na lang sir. Ganyan na lang. O sige, salamat. So okay, hanggang dito na lang po muna. At medyo malakas po ang ulan eh. Bali may bagyo po tayo ngayon, si Krising. Ang una ko pong napansin sa kanya, yung build niya. Ang ganda ng mga bakal na ginamit, ang kakapal. Mula po dito sa kanyang bumper, diba? Solid na solid oh. And then dito sa harapan meron siyang carrier na solid ano rin, solid na bakal din mga riders. Then meron na siyang pang seatbelt mga riders oh, para sa safeness natin ha. Pare-pareho pong meron magkabila hanggang dito po sa likod. At makapal yung kanyang foam, komportable, malambot. Kaya siguro dito sa likod hanggang 3 kaya. Pero dito hanggang 2 lang talaga. Then yung kanyang manibela, kita nyo, papang kotse na talaga. Then of course, yung kanya pong mga switch, dito po yung kanyang turning signals, yung kanyang horn. Kaya lang po nga ka-riders ha, wala pang battery. Siguro next time yung pag-activate, abangan natin. Ararting lang po kasi talaga. Then syempre, naka single wiper po siya dito sa harap. May maroon siyang malapad na windshield. And then, sa side mirror, ganda ng shape niya, di ba? Oblong. Then siyempre hindi mawawala yung kanyang mini fan dito sa loob. Meron siya ritong pihitan yan. Ito siguro yung kanyang high beam low beam sign. Ganda yung kanya pong panel. Napaka elegant ng dating, di ba? Para talaga siyang futuristic na sasakyan na. Meron din po siyang camera. Aalamin lang natin kung rear ba o front. Okay, mukhang rear lang din po yung kanyang camera. Puntahan natin ha. Ayan, nandito sa gitna. Para sa safeness natin. And then, siyempre, nandito po yung kanyang reserbang gulong. At ang laki niya mga riders. Okay, alamin natin yung sukat. Sa ngayon po mga riders, wala pa tayong specifications niya. To-follow na lang po at i-walk around review lang po natin sa ngayon. Pero sigurado mas malakas po ang motor watts ito. Dito na po tayo sa size ng kanyang gulong. Kita naman natin, no? 205 by 50 by 10. So 10 inches lang po yung kanyang diameter. At ang angas ng kanyang wheels, di ba? Pang coaching na talaga. Ayan, naka-chrome siya. Ang gulong na po ito ay tubeless. And then Boss Tire ang kanya pong brand. Dapat, di ba? Then siyempre yung kanyang mga shock dapat heavy duty rin siyempre. And then maliit lang yung kanyang mga headlight. Pero projector lang po mga riders. Siyempre pure LED po yan mula sa kanyang turning signals, DRL. Saka yun sa gitna yung kanya pong projector lamp na headlight. Then hindi na tayo bibili ng extra pang mga trapal. Ito na, kasama na po siya dito sa package niya. Ayan, ibababa na lang natin siya oh. Panalo rin po dito sa kanyang taillight stoplight. Hanggang turning signals magkakasama na po siya. Ayan, very futuristic po yung kanyang style, di ba? Ayan, puro diode yung nakikita ko dito sa likod. Maganda, vertical yung kanyang
ayos, kaya madali siyang mapapansin. Then ayan, bakal din po siyempre na solid dito po sa kanyang bumper sa likod. Dito po sa baba, mapapansin lang natin yung kanya siyempre preno at saka yung kanyang accelerator. And then dito po yung kanyang knob sa neutral, drive at saka reverse. And then ito meron po siyang hazard lamp mga riders, na dito po yung kanyang susian. And then ito pong button sa gitna, ito po yung sa park brake. Ito po yung parang handbrake na, ayan. And then ito po yung kanyang wiper, yung switch. Then syempre meron na rin po siyang Bluetooth connectivity. Ayan, pag magpapatugtog po tayo, ito po yung kanyang panel. Then ito nga po yung camera. Ayan, nandito po yung mga selector niya, pag mag-a-adjust tayo sa kanyang panel. Kompleto naman, siyempre speaker, pag tayo po ba naman ay magpapatugtog. Maganda ito, nasa loob yung speaker, hindi katulad dun po sa RS19 nasa side. Pero wag po tayong sumabay ng malakas na tugtog kapag nagmamaneho, mahina lang po. Okay, ito po yung itsura ng kanyang remote, although wala tayong battery ha. Almost the same din naman, ayan, black lang siya, may tatlo siyang button, then may susi. So titignan natin yung kanyang compartment. Sir, yung bang battery, same lang din ng power? Hindi sir, mas mataas to. Mas mataas. Pero nga mga riders, miski po si El Salvador, wala pa po yung exact specifications niya eh. Okay, kasama pala itong sandalan sa itataas. So dito nakalagay yung 5 pirasong baterya, sir. Tama ba sir? 5 rin? Okay, malawak siya. And Bali sa tingin ko sir, ito magiging compartment. Okay. Tapos nandito na rin ang battery sir. Dito na rin sasama. Sige. Nandito po ang charging port eh. Tama. Hindi, ikot ako ha. Pakibuksan na rin yung kabila, sir. Dito po pala yung pwesto ng baterya kasi ito po yung pag-charging port niya yun. So ayan. Ayan, dito na pa. Ano ito bang nga parts na nandito, sir? Sir, nandyan po yung controller natin. Okay. Yung breaker. Para po sa remote alarm. Then ito po yung system niya sa solar. Ayun. Then yung mga wirings natin na connect sa lahat ng wirings ng unit natin. Ito sir, maayos ba itong wiring ito o ganyan na talaga siya? Okay, sige. Sige sir, check ko lang yung panel niya sa taas ha. Mas malapad to sir bro kaysa sa RS19. Para matansya nyo po yung size ha. Anong bigat mo sir? Mga 60 po. 60 kilos, ayan. So pwede po pala dalawang malaking tao dito. So ako po ay nasa 75 kilos. Ayan, upo tayo pareho ha. Ayan, kita nyo, may espacio pa. Lumag pa. Hindi, wag na. Wag na tayo mag-ano ng bata sa gitna. Ayan po ang aming tsura sa loob. Ayan, kaya po dito sa tabi ng driver. And then dito naman po sa likod. Ayan, dito tayo sa pinakasagad sa side. Ayan, dito, dalawa pa pwede. Pero siguro isang bata. Ayan. Dalawang malaki saka isang bata. Pasok dito. Meron pang space dito. Hindi siya dikit dito sa sandalan. Malaki ang espace pa. Mga nasa 6 inches pa. Kaya magiging komportable tayo. Tapos yung kanya pong floorboard ang lapad din mga riders. Saka hindi siya madulas. Kapit na kapit sa sapatos. Ngayon pong July 19, 2025, magkano po ang cash price nitong RS20? Ang price po sir is 212,700. Then makukuha nyo po siya sa cash price ng 168,800. 168, so malaki ang diferensya. Sir, sa installment, may idea kayo? Sa installment kasi sir, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito kalaki sa installment eh. Home credit din po kasi ang partner namin. So, titignan pa po namin kasi depende pa rin po yun sa offer ni Home Credit sa client. Tsaka doon po siya kukwentahin ni Home Credit. Sa mga interesado pong kumuha ng ating bagong RS20, pasyal lang po kayo dito sa Santa Cruz branch, Red Star. Tapat lang po ng Bajaj ng Palawan po, sa tabi ng China Bank. Facebook po namin is Red Star Santa Cruz branch. Visit na lang po kayo para makita nyo rin po yung iba naming unit pa. Kung gusto nyo pong mag-avail o makausap ng mga seller dito, tawag lang po kayo sa contact number na 0963-328-77344. Sige Sir El, maraming salamat ulit ha. At napakaganda ng e-vehicle na to. Kaya ba? Yasan pa pa? Mukhang mabigat. Mabigat. Sige. At tutulungan kita. Sige.